Guys, magandang araw at welcome po sa bago nating video tutorial. At kung bago lang po kayo sa channel natin, pakiclick lang po ng subscribe at notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video. So guys, ang tutorial natin ngayong araw is part 1 po ng ating safety door alarm, electrical interlock, single door motor control circuit. So guys, ang tutorial natin ngayon ay madalas na ginagamit sa ating mga industrial factory for safety po ng ating mga operator o user ng ating mga machine. Okay guys, so guys, discuss ko lang yung mga gagamitin nating piyesa sa ating tutorial ngayong araw na safety door, alarm, electrical interlock, single door motor control. Okay guys, kailangan natin ng ating protection sa ating circuit, ating single phase na circuit breaker, tsaka sa ating mga device in case of short circuit, ating fuse, dalawang push button para sa ating stop na normally close based sa ating schematic diagram, isang stop na normally close, isang start na normally open, tsaka isang tutorial representative natin na LS. Pero guys, gumamit lang ako ng mini limit switch. So guys, usually ang ginagamit naman, pero pwede natin gamitin to sa ating maliliit na makina. So madalas na ginagamit ay yung malalaking mechanical limit switch. So guys, tsaka isang magnetic contactor, isang thermal overload relay para protection sa ating motor, tatlong indicator light, tsaka isang buzzer. So guys, indicator light natin green para sa ating run based sa ating schematic diagram, red para sa ating stop, yellow para sa ating trip or fault or trip indicator ng ating thermal overload protection, tsaka isang buzzer based sa ating schematic diagram. Guys, umpisahan na natin ang pag-wiring ng ating tutorial ngayong araw na part 1 po ng ating machine safety door alarm, electrical interlock, single door motor control circuit. So guys, sa mga susunod na araw, gagawa rin tayo ng ating part 2 or part 3 sa ating tutorial ngayong araw. Okay guys, reminders lang ulit, bago natin umpisahan ang pag-wiring, make sure na nakapatay ang ating circuit breaker for safety purposes po guys. So guys, nga pala, mabanggit ko lang, kung ngayon lang kayo nakapanood ng ating video tutorial, huwag po sana nating kalimutan mag-subscribe, at kung meron kayong mag-suggestion, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video tutorial. So guys, kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa baba. So guys, maraming salamat. Okay guys, umpisa na natin. Sundan natin ang ating schematic diagram na ginawa. Ikabit natin ang mga wire isa-isa sa ating pyesa hanggang sa ating mapagana guys. Okay guys, nga pala guys, banggitin ko lang, meron na tayong existing wire tulad ng mga una nating tutorial. Kung ngayon lang kayo nakapanood, gusto ko lang malaman nyo na itong ating red wire na nakakabit sa ating mga pyesa, yan po ay based sa ating schematic diagram. Yan po yung ating line 2 or neutral sa ating mga piyesang gagamitin. Okay guys, so guys, umpisa na natin ang pagwawiring. So guys, tap tayo ng ating line 1 o line ang ating base sa ating schematic diagram. Sundan natin ating schematic diagram guys. So guys, from line 1 ng ating circuit breaker, tap tayo dito guys. From line 1 ng ating circuit breaker, diretso tayo ng ating fuse protection po sa ating circuit. Guys, line 1, line ng ating circuit breaker, diretso tayo ng fuse. Tap tayo ng ating fuse, labas po based sa ating schematic diagram. Tingnan nyo guys, fuse, labas ng fuse, diretso siya ng terminal number 95 ng ating thermal overload relay. So guys, based sa ating schematic diagram, terminal number 95 OL NC. Yung OL guys ay yan po ay thermal overload relay natin, overload. Yung ating N.C, yan po yung ating normally closed, ay yan po ay 95, 96. So guys, tap tayo ng fuse based sa ating schematic diagram, diretso po ng terminal number 95. So guys, tap tayo ng fuse sa ating fuse holder, terminal, diretso siya ng terminal number 95 ng ating thermal overload relay. Okay guys, nakatap na tayo ng ating thermal overload relay. Labas siya ng terminal number
96. So guys, based sa ating schematic diagram, 95, 96. Tap tayo dito guys. Terminal number 96. Diretso siya ng ating push button. Ito yung P.B. Close parenthesis. Ito yung guys yung ating stop push button na normally close. Ito yung guys yung red. Tap tayo dito guys. Ang ating push button. Okay guys, nakatap na tayo ng ating push button. Labas tayo. Since na normally close, stop push button itong red guys. Tap tayo dito, labas siya dito. Diretso siya ng start push button. Ito guys, ating normally open. So guys, tap muna tayo dito sa nilabasan ng ating stop normally close. Ito yun guys. Stop normally close push button. Tap tayo dito. Okay. Labas siya, diretso siya ng start push button. Ito guys, start push button. Ito yung green. Yan po ay normally open. Start push button. Tap tayo dito guys. Okay guys. Guys, banggitin ko ulit. Galing tayo ng terminal number 96. Ito yun guys. Itong wire na hawak ko, diretso siya ng stop push button. Normally close based sa ating schematic diagram. Nag-tap tayo dito, lumabas tayo dito na stop push button pa rin na normally close. Ito guys, yung linyan to, diretso siya ng start push button. Ito yun guys, nag-jump lang tayo. Since ito yung ating start, tap tayo dito. Ito yun guys, itong linyan to, ito yung wire na yan. Diretso dyan, labas siya. Ito na yun guys, labas, papunta siya ng common. So guys, tap tayo dito. Ito yung linyan to guys, ito yung guys, yung terminal na to. Tap tayo dito ng ating start normally open push button. Ito yung kulay green. Based sa ating schematic diagram, itong wire na blue guys, ito yung guys. Diretso siya ng common ng ating safety door. So guys, safety door po ng ito po yung ating LS. Hindi na tayo, ano ba yung LS? Yan po guys, yung limit switch. Okay guys, limit switch ng ating safety door. Okay guys, discuss ko at paliwanag ko sa inyo mamaya kung paano ginagamit ito at bakit napakahalaga nitong interlock na to for safety po sa ating mga user or machine operator sa ating industrial manufacturing. Okay guys? Okay guys, balik tayo. Pasensya na kayo kung 2 hanggang 3 beses ko binabanggit para mas madali nyong maunawaan at maintindihan at hindi kayo maligaw sa ating tutorial ngayong araw. Okay guys? Balik tayo from start. Ito yung guys, start normally open. Ito yung green. Diretso siya ng common. So guys, ito guys, naka-plus po sa inyong screen. Common. Ito guys, ito yung common sa ibabaw na to. Yung pangalawa ay normally open. Yung pangatlo ay normally close. Okay guys? Naka-plus po sa inyong screen. So guys, tap tayo ng common based sa ating schematic diagram. Okay, nakatap na tayo ng common. So guys, unahin mo natin lane na to sa ibabaw, yung first lane natin. So common, normally open tayo. Diretso siya ng A1. Naka-flash po sa inyong screen itong diagram na to. Kung di nyo nakikita, naka-zoom po sa inyong screen. Okay guys, tap tayo ng normally open. Tap tayo guys ng normally open natin. Guys, medyo mahaba ang wire, mahaba ang travel natin at malayo ang ating magnetic contactor. Okay guys, from common ng ating LS guys, yan po ay limit switch. Tap tayo ng tulad nga nasabi ko kanina, common, normally open, normally close. So guys, tap tayo ng normally open based sa ating schematic diagram. Okay, nakatap na tayo. Normally open, diretso siya ng A1. A1, ito guys, normally open. Ito yung guys, common ng ating LS, ng ating limit switch at tinatawag common, normally open, diretso siya ng A1. Okay, guys, normally open, diretso siya ng A1. Okay, guys, itong hawak kong wire guys ay papunta siya ng A1 ng ating magnetic contactor. Okay, guys, yung line 1 coil ng ating magnetic contactor. So guys, tap tayo ng terminal A1 ng ating magnetic contactor.
A1 terminal ng ating magnetic contactor. O guys, line 2, tulad nga ng bagay ko kanina, meron na tayong existing wire na nakakabit. So guys, kung napapansin nyo guys, tapos na tayo sa lane na to. Ikabit naman natin ang ating green pilot light. Ito yung guys, yung green. Ikabit natin yung ating green pilot light. Ito yung guys. From terminal A1 ng ating MC guys, ito yung ating magnetic contactor. Magtatap ako sa terminal A1 papunta ng green pilot light. Ito yung guys, tap tayo dito guys ng ating, isasabay na natin sa ating A1 ating line 1 coil ng ating magnetic contactor. Tap tayo ng A1, diretso siya ng run green pilot light natin. So guys, tap tayo ng ating green para sa ating run pilot light or indicator light. Okay guys, nakatap na tayo sa ating green. So guys, balik tayo sa ating tapos na tayo ito sa lane na to. Naitap na natin ito sa pangalawa, itong ating run green pilot light. Based sa ating schematic diagram, mag-tap naman natin ang ating from common. Ito yung common ng ating LDS. Balik tayo sa ating LDS, ating limit switch. Since nakikabit na natin ang ating common tsaka yung normally open, mag-tap naman tayo sa ating normally close papunta ng ating buzzer, yung ating alarm. Okay guys, tap tayo ng ating buzzer. Okay guys, tap muna tayo ng ating normally close. Tulad nga ng sabi ko kanina, common, normally open, normally close. Okay, tap tayo dito ng ating common ng ng ating normally close based sa ating schematic diagram. Then guys, normally close ng ating limit switch LS. So guys, yung wire na hawak ko, tap natin sa normally close ng ating LS. Okay guys, nakatap na. Based sa ating schematic diagram guys, tignan nyo, normally close itong wire na hawak ko. So guys, tignan nyo na mabuti. Itong linya to sa ating schematic diagram, papunta siya ng ating alarm buzzer na tinatawag. Ito yan guys. Itong wire na hawak ko, galing siya ng normally close ng ating LS, yung tinatawag nating limit switch. Okay, stop tayo ng ating alarm buzzer. Okay guys, nakatap na tayo sa ating alarm buzzer na tinatawag. Okay guys, tapos na tayo sa first lane na to, sa ating green pilot lamp, ating limit switch, tsaka sa ating alarm buzzer na tinatawag based sa ating schematic diagram. So guys, itap naman natin ang ating 13 and 14. So guys, ano ba tong 13 and 14? Bakit meron tong contact na to? So guys, ito yung tinatawag na ating holding contact. Parang basic start stop lang to guys. So guys, tap natin sa stop, push button natin na normally close. Okay, itatap natin, ito yung pasok, ito yung labas. So guys, ibig sabihin, from terminal number 96 to guys, yung hawak kong ginagalaw kong wire, ito yung linyang guys, ito yung ating push button. Paglabas, dun tayo magtatap ng ating papunta ng terminal number 13. Okay guys, tap tayo. Okay, from terminal ng ating sa pagitan ng start tsaka stop natin, ito yun guys, dito tayo magtatap. Pwede rin dito, pwede rin dito. Dito tayo magtatap sa ating stop, normally close contact ng ating stop push button. Tap tayo guys. Okay, nakatap na tayo ng ating stop push button. Diretso siya, itong linya guys, tingnan nyo ang ating schematic diagram. Diretso siya ng terminal number 13 ng ating MC normally open. So guys, MC normally open, ito yung tinatawag na auxiliary contact ng ating magnetic contactor. Kasi yung address dito, based sa ating schematic diagram, kung nakikita nyo, MC, ibig sabihin yan ay magnetic contactor. NO, N.O, yan ay normally open. Ito yung 13 and 14. So guys, itong wire na tinap natin, itong hawak kong wire, ay ito yung linyan to. Nakatap siya sa stop, diretso siya ng terminal number 13 ng ating
auxiliary contact, magnetic contactor. Tap tayo ng terminal number 13. Ito yun guys. Terminal number 13, normally open. Ito guys, NO 13, 14, normally open. Diretso siya ng common ng ating LS, ang ating limit switch. So guys, magtatap tayo ng wire sa terminal number 14. Ito yun guys, tignan nyo ating schematic diagram. Terminal number 14, itong linya to, diretso siya ng common. Tap tayo ng common. Guys, tap ako ng terminal number 14 ng ating magnetic contactor ng kanyang auxiliary contact. Ito guys, yung hawak kong wire ay diretso siya ng common based sa ating schematic diagram. Tingnan nyo guys, bago natin itap yung wire na hawak ko. Ito guys, terminal number 14, 13, 14. Ito guys, 13, 14. Itong 14 na to, nakatap tayo sa terminal number 14, auxiliary contact ng ating magnetic contactor. Itong linya to guys, tingnan nyo ang ating schematic diagram, diretso siya ng common. Guys, tulad nga ng nasabi ko kanina, ulitin ko ulit. Common, normally open, normally close. So guys, tatap natin itong linya to based sa ating schematic diagram. Itatap natin sa common. Tap tayo dito guys sa ating common ng ating LS o tinatawag nating limit switch. Okay guys, nakatap na tayo ng ating from terminal number 14 papunta ng ating common ng ating LS. Okay guys, tapos na tayo dito sa ating holding contact na tinatawag. So guys, tap naman tayo, punta tayo dito sa ating stop red pilot light, yung ating indicator light ng stop. So guys, saan ba siya nakatap? Tap tayo ng terminal number 96 ng ating OL, yung ating tinatawag na overload, yung ating thermal overload relay. So guys, tap tayo dito ng terminal number 96, NC, normally close. Okay, diretso siya ng, yun nyo guys, yung ating schematic diagram. Terminal number 96, normally close. 95, 96 ito yun guys, yung hawak kong wire ay diretso siya based sa ating schematic diagram, ay diretso siya ng terminal number 21. So guys, 21, 22, ito yung katabi ng ating 13, 14 kanina. Ito yun guys, 13, 14 normally open. 21, 22, yan yung normally close auxiliary contact ng ating magnetic contactor. Okay guys, tap na tayo ng terminal number 96, diretso siya ng terminal number 21. Okay guys, tap tayo ng terminal number 21 ng ating magnetic contactor auxiliary contact. Okay, nakatap na tayo ng terminal number 21. Labas tayo ng terminal number 22, 21, 22. Okay guys, tap tayo ng terminal number 22. Tingnan yung ating schematic diagram guys. Terminal number 22, diretso siya ng ating stop red pilot light o ang ating indicator light. So guys, tap tayo ng terminal number 22. Okay, tap tayo dito. Terminal number 22 ng ating auxiliary contact ng ating magnetic contactor. Diretso siya ng ating indicator light o ating tinatawag na pilot light based sa ating schematic diagram. Tap tayo dito sa ating red pilot light or indicator light na tinatawag sa ating tutorial ngayong araw. Okay guys, 22, itong wire na ginagalaw ko, diretso siya ng stop red pilot light. Ito yun guys, nakatap siya sa terminal number 22. Ito guys, papunta siya ng red pilot light. Okay guys, okay, ang panghuli natin ay ating trip yellow pilot light. So guys, yung trip yellow pilot light, yan yung ating indicator light para sa ating overload, ating trip in case na mag high current ang ating motor. Okay guys, tignan nyo ang ating schematic diagram. Terminal number 95, itong linyan to, diretso siya na terminal number 97. Okay guys, 95, 96, 97, 98. So guys, ibig sabihin 95 to 97 tayo. So guys, tatap tayo dito sa terminal number 95 ng ating thermal overload relay. Okay guys, terminal number 95,
Ito guys, diretso tayo ng terminal number 97. Normally open ng ating thermal overload relay. Tap tayo dito guys. Terminal number 97 ng ating thermal overload relay. Normally open, labas siya 97, 98. Ito guys, terminal number 98. Diretso siya ng ating trip yellow pilot light. Okay guys, stop tayo ng ating terminal number 98. Terminal number 98. Ito yun guys, nakatap na tayo. Terminal number 98 based sa ating schematic diagram. Diretso siya ng ating yellow pilot light. Okay guys, tingnan nyo guys. Tap natin dito. Itong hawak kong wire, itatap natin sa yellow indicator light natin o pilot light based sa ating schematic diagram. Okay guys, nakatap na po ang ating wire. Itong linyan to, ito yun guys, yung ginagalaw kong wire. So guys, tapos na ang pag-wiring ng ating tutorial ngayong araw na part 1 po ng ating machine. Safety door alarm, electrical interlock, single door guys. Guys, motor control circuit. So guys, kung ngayon lang kayo nakapanood ng ating video, huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video tutorial. So guys, nag-upload tayo ng mga videos, 2 to 3 videos every week. Okay guys, maraming salamat. Okay guys, pwede na nating testingin ang ating tutorial ngayong araw na part 1 po ng ating machine safety door, alarm, electrical interlock, single door motor control circuit tutorial. So guys, meron akong for tutorial purposes. Ito guys yung ating, let's say ating pinto ng ating machine. So safety door nga. So guys, ito yung ating machine. So ibig sabihin pag nakaganyan, sarado. Ito yung pinaka tutorial representative natin. Okay guys, testingin natin guys. Power on na ang ating circuit breaker. So guys, pag pinindot ko to, tignan yung ating schematic diagram. Pag pinindot ko to, tingnan nyo guys ang ating start push button, ibig sabihin system may power supply na tayo, diretso na ang kuryente dito, open contact. Pag pinindot ko tong start push button natin na kulay green, ibig sabihin hanggang common lang siya, hindi siya tatawid dito, hindi gagana ang ating magnetic contactor. So guys, tignan nyo ang mangyayari pag pinindot ko. Ibig sabihin guys, hanggat hindi nakasara ang pinto ng inyong machine, hindi po aandar o gagana ang iyong makina or motor o kung saan nyo man gagamitin itong tutorial natin ngayong araw. So guys, subukan naman natin, uulitin ko ulit. Pag hindi nakasara ang pinto, mag-a-alarm na. Pag pinindot mo start, mag-a-alarman po ang machine nyo. Ibig sabihin, may nakabukas na pinto na hindi nakasara. Okay guys, sabihin, let's say naman isara naman natin ang pinto. Ito guys, ang ating tutorial representative. Ito yung ating limit switch, yung ating tinatawag na electrical interlock single door. Sige, ito yung ating door guys. So guys, isasara natin yung pinto. Halimbawa, example only para sa ating tutorial, sinara natin yung pinto. Okay guys, sinara natin yung pinto. Nag-trigger ang ating limit switch. Okay guys, nag-trigger ang ating limit switch. So, ibig sabihin, nag-trigger ng ating limit switch, nakasarado na yung pinto. Itong ating, kung nakikita nyo yung ating LS, yung ating limit switch, based sa ating schematic diagram, pag tinamaan itong ating trigger, ng ating limit switch, itong contact na to guys, since nakaganyan siya, didiretso siya ng ganyan. Ibig sabihin, ang kuryente, tatawid na, gagana ng ating magnetic contactor pag in-start natin. So guys, tingnan nyo, pakita ko sa inyo, start. Okay guys, gumana na, pumalo na. Bakit siya gumana? Kasi, na-trigger na, naisara mo na yung pinto. Kanina nakaganyan position siya, so open. Ibig sabihin, pag pinindot to, ang kuryente, diretso lang siya sa ating alarm buzzer. Kaya siya nag-alarm nung pinindot natin kanina na 2 beses natin tinesting. So guys, ngayon naman, isinara ko yung pinto, tinamaan to, nag-trigger. Sinara ko yung pinto, dumiretso na yung kuryente. Kaya nung pinindot ko tong start, gumana ang ating magnetic contactor. Okay guys, stop. Okay, start natin ang ating machine. Okay, under na ang machine natin kasi nakasara na yung pinto. Stop natin. Okay guys, sabihin, let's say inopen naman ang machine, may kinuha tayo sa ating machine, or let's say example natin, injection molding machine. Nagbukas ka ng pinto,
or grinding machine man yan, meron siyang tinatawag na safety cover na habang tumatakbo yung machine natin, hindi mo pwedeng kuhanin o galawin ang isang moving parts na mechanical para iiwas na rin po sa aksidente. Okay guys, buksan naman natin ang pinto. Let's say buksan natin ang pinto ng ating machine. Okay guys, buksan natin ang pinto. So guys, since na binuksan natin pinto ng ating machine, pwede natin kuhanin na ang produkto na pinroduce ng ating machine. So guys, ang position niya ulit ay katulad ng sa ating schematic diagram ngayon. So ibig sabihin, pag pinindot ko tong start na to, magko-close tong contact since na diretso sa ating galing line 1 na ating line ng ating base ating schematic diagram, diretso ang kuryente. Pag pinindot ko to, magko-close contact, dalo yung kuryente, diretso naman siya ng ating alarm buzzer. Walang chance na gagana ang ating machine o ang ating MC, magnetic contactor, kasi nakabukas po ang ating pinto. Close, open. So guys, ngayon naka-open tayo, pipindutin ko ulit. Tingnan mo mayayari, hindi aandar ang ating machine. Ibig sabihin, yung alarm na yan, indikasyon na nakabukas ang iyong safety cover para protection at maiwasan ang aksidente sa inyong pinapasukang industrial factory o kayo man ay isang user o operator ng isang makina. Okay guys, start natin. Hindi gagana ang atin hanggat hindi natin sinasara ang pinto. Ito yung ating tutorial representative. Ito yung ating pinto. Isasara natin. Okay guys, nakasarado na yung pinto. So, since na nakasarado na ang pinto, close contact na ang ating LS, yung ating limit switch. Nagsara na to. Nagdikit na yung common tsaka normally open. Naging close na. Pwede na nating paganahin ang ating machine. Start. Okay, gana na. Start. Stop. Start. Stop. Okay guys, halimbawa kasi may mga operator na minsan hindi na pinapatay, bigla na lang binubuksan. Since naka-start tayo, once na may attempt na isang operator, umalis ka o may isang operator na gustong kuhanin yung produkto doon, automatically mamamatay since na nakabuhay ang makina mo, tumatakbo ngayon. Pag binuksan ang pinto, automatically patay ang machine mo. Ngayon, hanggat di niya sinasara, mag-alarm lang. Hindi, hanggat di niya sinasara ang pinto, di niya sinasara to, ang ating safety cover o safety door, hindi tatakbo o gagana ang iyong machine. Kailangan niya munang isara. Tingnan niyo guys, isara ang safety door bago niya mapatakbo ang ating machine. Start, continuous ang machine natin. Stop, start. Once na binuksan niya, automatically since na tumatakbo, naka-indicate yung green natin, ibig sabihin run. Tumatakbo ang makina. Pag binuksan niya na bigla ang pinto, automatically patay ang makina mo. Okay guys, maraming salamat sa panonood. So guys, sana guys, huwag natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video tutorial. So guys, maraming salamat at sana may naitulong ko sa inyo at meron kayong bagong natutunan. So guys, maraming salamat sa inyo sa panonood and God bless.